Hey, what's up sa inyo guys? This is Mototech Vlogs PH and this is the Bristol 160. Pag-uusapang motorsiklo, panalong-panalo talaga yung Aerox 155. Pero ano ba tong motor na to? Bristol Invictus 160. Mga paps, papakilala ko lang sa inyo itong Bristol Invictus na 160. 4-stroke, single cylinder, 4 valves, single overhead cam, 160cc, CVT, 58mm of bore, and 58.8mm of stroke. Ang clutch niya is dry centrifugal clutch na nandun sa kanyang CVT. Maximum power at 18.8 kilowatts at 8,500 RPM and max torque at 14.7 Newton meters at 6,500 RPM. Suspension niya is telescopic fork. Rear suspension naman is dual shock absorber. Front tire is at 120 by 70 by 14 alloy cast wheel and yung front brake naman is hydraulic ventilated disc. Rear brake is also hydraulic ventilated disc as compared sa Aerox na drum brake. Iniwala dahil ang fuel capacity nito is at 10.7 liters and meron na siyang dual channel ABS front and back. And yes, meron na tong TCS or traction control system. Screen type is LCD, ignition type is EFI, and meron na siyang projector headlights. And kung pag-uusapang traveling, ito ang motor na may re-recommend ko dahil meron na siyang USB charger na nakalagay dito sa kanyang, ayan, nakalagay na yung kanyang charger dun sa front pocket niya. And kung uupo kayo dito sa motor na to, mapapansin niyo talagang kapareho siya ng sikat na Yamaha Aerox 155. Pero marami tong bells and whistles. Papakita ko lang sa inyo, meron na siyang TCS on and TCS off, high beam and low beam. Ayan, high beam and low beam, left and right na signal light. Okay, and meron siyang busina dito. Also dito is meron siyang auto off and then auto tawag dito idling switch. Okay, idling switch yan. Nag-automatic siya na mamamatay kapag nag-stop yung motor mo. And eto ang bago, okay? Pwede mong i-off ang motor, ang ilaw ng motor mo. Ayan, oh. Ayan, nai-off mo siya. Meron siyang switch ng on and off. And nandito naman yung kanyang starter. So, napakaganda na itong motor na to kasi sobrang na-improve nila yung hinahangaan natin na Aerox 155. Pero it's still up to your preference kung ano yung mas gusto mo, yung Japan bike ba or etong motorcycle ng Bristol. Okay, starting. So, okay naman yung idling niya and hindi siya ganun kalakas mag-idle and napakatahimik ng makina. Konting revolution ay umaandar na kagad. And masasabi ko lang talaga dito kasi tinesting ko na to kanina, napaka-responsive ng kanyang CVT or ng kanyang motor. Okay? And kung nagda-drive kayo ng Aerox na matagal na, yung manibela niya is hindi kagaya ng Aerox na medyo nandito. Yung manibela niya is medyo nakatupi ng konti dito. Leaf type yung side mirror by stock pero pwede nyo naman palitan yan kung naasiwa kayo sa disenyo nito. Grabe, talagang para siyang Aerox. Tignan nyo naman yung design ng niya, ng kanyang LCD panel. Talagang Aerox na Aerox. Hindi ko alam kung kung mapapagkumpara ba natin talaga to or talagang inexit nila yung mga bells and whistles ng Aerox na hinangaan talaga natin. Ayan, meron pa siyang passing light pala, hindi ko pa na-mention kanina. Ayan, may passing light siya. Alright. So kung gusto niyo ng mga ganitong type ng contents, please don't forget to like, share, and subscribe. Dito lang yan sa Mototech Vlogs PH. Sheesh. Pati susi guys, kuwang-kuwa oh.